Hi guys! Andito tayo sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagpapatulong ako sa aking habibi na mag-video siya kapag gumala siya doon para naman makita natin guys ang ganda ng mga paninda nila doon. Ayan, kung makikita nyo, ayan, meron silang mga karamihan sa mga tinitinda nila dyan sa labas ay mga bags, mga perfume, kung ano-anong mga kagamitan sa bahay, mga ganon, appliances, yung mga lumang kaserola, yung mga second hand na mga gamit sa bahay, basta halo-halo na. So yung aking habibi, 12 years na po siya sa Saudi. Ako naman, nag-umpisa ako pumunta ng Saudi noong 2014 hanggang 2016. So 2 years ako and 4 months doon. At wala akong day off. Wala akong day off kaya hindi talaga ako nakakagala sa mga ganyang mga lugar. Tulad niyan, 'di ba? Ang dami, sobra. Dahil sa wala naman akong day off dati. So ayun, never ako nakagala sa mga ganyang place. Nakakagala lang ako kapag dinala ako ng lola doon sa pasyala nila sa mall, ganon. So nakakagala ako pero never ako nakagala sa mga ganyan na mga parang tiyangge-tiyangge, yung mga second hand na mga things, ganon. So nung sabi ko sa bibi ko, kapag gumala ka, mag-video ka para makikita ko. Tapos alam naman niya na minsan talagang iniisip ko na mag-vlog siya. So sabi ko sa kanya, so mag-ano ka na kung paano mag-vlog, no? Tapos ako na ang bahala mag-post nun sa aking YouTube channel. So actually guys, yung si Habibi, gusto ko talaga na mag-for good na siya kasi sobrang tagal na niya dun sa ibang bansa. Tapos parang wala naman talagang gaanong magandang nangyayari. Kasi nga, breadwinner po siya. Tapos syempre marami tayong mga pinapag-aral, marami tayong sinusuportahan, ganito ganyan. Pero yung mga gusto talaga niyang bagay na talagang pinakang gusto niyang negosyo na uumpisahan dito sa Pilipinas, hindi niya nagagawa dahil andun siya sa ibang bansa, nagtatrabaho, ganun. So sabi ko sa kanya, pag meron namang separation pay, kasi siya naman ay nagtatrabaho sa elevator company, so doon siya sa company nagtatrabaho, so meron silang tinatawag na parang bonus. Ayan, na bumili siya ng guys, yung pang sa welding, kasi welder siya, at the same time nasa elevator siya naka-assign. So ang ginagawa po niya ay unti-unti po siyang bumibili ng mga gamit na para naman pagdating niya dito sa Pilipinas, may magagamit po siya para sa uumpisan po niyang negosyo. So actually, meron na po kaming pwesto dito lang din sa pwesto ni Papa. So binigyan kami ng maliit na area para naman makapag-umpisa na siya ng negosyo pag nag-for good na po siya. So para po sa lahat ng mga gusto po talaga na makapag-for good one day, kailangan po habang andyan pa po kayo sa ibang bansa, mag-ipon na po kayo paunti-unti. Hindi naman yung bultuhan kasi hindi natin yun kaya, 'di ba? Kasi syempre priority pa rin natin yung magpadala tayo sa ating mahal sa buhay. Priority natin yung mga kailangan ng ating pamilya. So at least kahit paunti-unti, makapag-ipon tayo ng gusto nating dalhin dito sa Pilipinas para naman sa ganon makapag-umpisa tayo ng negosyo na talagang nais natin na negosyo pagdating natin dito. So ayan, yung aking habibi, naghanap-hanap siya ng mga kailangan niyang dalhin na i-package para pagdating ng araw hindi na kami gaanong mahihirapan. So ayan guys, itutour namin kayo. Ayan, kung nakikita nyo, ang ganda-ganda, sobra ang ganda ng mga gamit, 'di ba? So talagang ka talaga, na ma-amaze ka talaga at gustuhin mo na lang na bumili na lang din. Pero syempre nag-window shopping lang po siya dyan. May binili lang po siya na para sa welding niya. Tapos yung iba naman talagang inaano lang niya. So meron pa po yan, ang dami, mga bags, perfume, mga ganon. So naglakad-lakad lang po siya dyan
para mahanap. Kasi ang lawak daw po niyan. Ang lawak. Ang dami pong mga pwede mong mabili na napakamurang halaga. So, yung makikita nyo dyan, may mga perfume pa po niya na mga sobrang ambango. Tapos ang gaganda ng mga packaging. So, kung makikita nyo dyan, yan, ang dami din bumibili. So, marami din talagang mga gamit na talagang may isip mo na sarap bilhin. Pero syempre, yung depende lang sa budget natin, no? Kasi kung tutuusin talagang sarap talaga, kumbaga parang sarap na lang, kuha ka na lang ng kuha, tapos papackage mo dito sa Pilipinas. Pero syempre, kailangan pa rin natin i-balance yung ating gastusin, yung ating mga gustong bilhin. Dahil kung panay naman tayo ng shopping, wala naman tayong pera na madadala dito sa Pilipinas. So, kailangan talaga balance lang po tayo, guys. So, nung dyan po ako sa Saudi, 2 taon po ako dyan. Wala man lang akong nabili na sobrang ganyan na mga sa mall lang talaga ako bumili, mga damit lang, tapos ang mamahal pa. Syempre, mamahal ng damit dyan, 'di ba, sa mall. So talagang hindi ako pinayagan ng lola na alaga ko na maggala-gala. So bawal, pinagbabawal. So okay lang din kasi trabaho naman yung pinunta natin dyan. Pero si Habibi naman, napakaswerte kasi every Friday meron talaga silang day off. So napakaswerte talaga ng mga OFW na nasa Middle East na may day off, no? Kasi sa akin, wala talaga yun. Ay, kung makikita nyo, ang ganda ng mga bags. Yan. Ang gaganda din ng mga wallet. Yung iba nga daw dyan, nasa 50 reals at yung iba 40. Ayan. So, i-convert nyo lang kung example, yung convert ng 1 real sa atin is 14 pesos o kaya 15. So, i-times nyo lang po yan. So, kung yung bag is nasa 60 real, so, i-convert nyo lang po siya ng mga 14 or 15 pesos. So, yan na po yung magiging presyo niya. So, ang gaganda. Yan, kung makikita nyo may mga perfume, ayan, diba? Nakaka-in-love talaga yung mga ganyan na mga yun lang po, guys. Thank you for watching. God bless everyone. Mwah.